Yes! Again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, eto na! Lakas talaga, oo. Iba talaga ang ating bagong NBI director ngayon na si Melvin Matibag. Talagang kahit sino tinitibag. Literal na walang kikilingan, walang pinoprotektahan bagko serbisyong totoo lamang. O tingnan ninyo mga minamahal, natukoy na po ng National Bureau of Investigation. Ito nga pong retiradong general na nag-recruit dito nga po sa 18 bagman kuno na nag-deliver ng pera, which is yung 18 na marino. Hoy, ang daming nalaman ng NBI nung nakaraang araw. 103 pala ang nire-recruit. Ilan nga lang yung sumama? 18. Tapos pinapalabas nila na meron pa daw part 2 na hanggang ngayon, yung part 2 na press conference directed by Mike Defensor siguro, atak, ay hindi pa din lumalabas. Paano kasi? Sa 18 marino, nabulilyaso na. Biruin nyo, sa 18 marino, yung 4 dyan, driver, tapos bodyguard. Tapos yung natitirang 14, yung 8 doon is nagtatrabaho kay Zaldico na nagbigay ng pera dyan di umano kay Sara Duterte. Diba? Tapos yung 8 pang natitira mga minamahal, pansinin ninyo, ay hindi, may natira pa sa 8. Ay, I mean, 8 plus 4, ilan na yon? 8, 9, 10, 11, 12. Okay, ilan pa yung natira mga minamahal sa 18 marino na yan? Okay, tama. 8 pa, 'di ba? Sa 6, sorry. Yung 6 diyan, dishonorably, merong kasong murder, 'di ba? So na background check, may something talaga. 'Di ba mga minamahal sa kanilang mga pagkatao? So dapat pa bang patulan yan ni Senator Ping Lacson para mag-create ng investigation sa Senate Blue Ribbon Committee? Mukhang halatang naglo-lawyering itong si Senator Rodante Marcoleta. Okay, alright. Panoodin natin tong balitang to. Galing talaga ni Melvin Matibag, no? Dapat ganito ka din sana ang Ilito Magno. Oo. Masyado kang mahina di ba? Yan tuloy, nasibak ka. Alright, continue tayo. Tukoy na ng NBI ang retiradong general na sinasabing nag-recruit na mahigit 100 security personnel para kay dating Congressman Zaldico. Kabilang dito ang 18 nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marine Corps at Philippine Navy na sinasabing bagman at nagpapadala ng maletang naglalaman ng milyon-milyong pisong pera sa ilang opisyal ng pamahalaan. Posibleng ipatawag ng NBI ang hindi pinangalan ng retired general mula sa Philippine Military Class o Philippine Military Academy Class of 1975. Sinabi ni NBI, Ops, yung 1975 na yan, parang connected siya kay Esperon. Oo, mga minamahal. Kilala nyo si Esperon? Class 75 din siya, I think. Diba? Na mukhang allegedly, itong taong to ay halatado naman na ang sinusuportahan mga Duterte. So, hindi siya hindi siya batchmate ni Pukis ha. Class 75 kasi. Nalilink dito kay Esperon. So, anyway, continue tayo. Director Melvin Matibag na hindi dating Marines ang lahat na nagpakilalang bagmen at 8 ang hindi nakatalaga kay Zaldico. Let me correct that. Sinasabi 18 Marines, mali na po agad kasi meron din po kami sertifikasyon at pruweba na yung 18, 4 doon ay driver bodyguard, hindi po Marines lahat. So dapat ang patawag sa kanila 14 Marines and others. O sa isa man lumalabas, hindi naman lahat sila ay naglingkod kay Zaldico as close-in bodyguard. Yung 8 po, identify na namin kung sino talaga yung kanilang pinaglilingkuran na. Nilinaw naman ang NBI na walang record na sumakay ng air taxi ang dating congressista at isang dating marine simula noong 2023 hanggang 2025. Kasunod ito na akusasyon sa affidavit ng mga bagman na magkasamang sumakay ng air taxi sina Zaldico at Sergeant Belnard Tube para magpadala ng 5 maletang naglalaman ng pera kay Pangulong Marcos sa Ilocos Norte. Nagay naman si National Security Advisor Eduardo
Anyo ng karagdagang reklamong cyber libel at perjury sa Department of Justice laban sa mga dating Marines, gayon din kay Attorney Levito Baligod. Want to find cheap hotel Paano ba naman kasi nuknukan ng kasinungalingan, tingnan ninyo ngayon nagkakabistuhan na at posible pang makontempt mga minamahal. Ito nga pong 18 marino na 'to kapag hindi sila sumipot dito nga po sa sabina ng National Bureau of Investigation, no? According din po 'yan sa balita na ating nakalap na sinabi ni NBI Director Melvin Matibag. Iba talaga itong si Melvin, no? Parang General Torre din, no? Talagang malaking achievement din to, mga minamahal. Kaloka. Alright, sige, continue tayo. Walong dating Marines posibleng ipakontempt ng NBI kung iisnabin ang sabina. Ida tayong malitang yan. RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Posibleng ipakontempt ng National Group Investigation ang 18 nagpakilala na mga dating sundalo kung hindi sila sisipot bukas sa kagawaran. Ayon kay NBI Director Atty. Melvin Matibag, maaaring ikonsidera ng Bureau o irekomenda ng Bureau sa Ombudsman na isyuhan ng contempt order ang umano'y mga bagman ni resigned Congressman Saldico ng Nicole. Pwede rin magsasaklolo ang ahensya sa korte kung iisnabin ng mga dating sundalo yung kanilang sabina. Kailangan, sabi ni Matibag, na mismong yung mga former marine yung lumutang sa NBI para mausisa sa kanilang affidavit, malaan yung partisipasyon nila at hindi lang maging hearsay yung kanilang mga aligasyon. Pakinggan natin. In-expect po namin nabatin sila kasi inisyon po namin sila ng sabina under the deputization of the Office of the Ombudsman. And the Office of the Ombudsman has the contempt power. We will coordinate with the Office of the Ombudsman because we are deputized. So we will probably recommend na baka kailangan ma-exercise yung contempt power or probably we will determine magpadala ulit kami ng panibagong sabina. Problema nga, hindi na natin alam kung saan nagpunta. Although the address given is the address of the Office of Atty. Baligod. 25 katao yung pinahahakot ng Bureau kabilang si Atty. Levy Baligo, dating Congressman Mike Defensor at Bishop Efrain Saldero ang lumagdang witness sa pagnotaryo ng joint affidavit ng mga ex-marine. Pero sabi ng NBI Director, wala pang kumpirmasyon kung pupunta ang mga yan bukas. Una nang humarap sa kagawaran si Atty. Charlie Pascual na nag-notaryo ng affidavit at isang individual na nagkumpirmang mga tauhan niya raw yung 8 sa mga dati umanong sundalo. Ito si Giselle Ricafort para sa Deezer 8 na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Giselle. Okay, narinig ninyo. Baka Orly Gotesa din yan. After mapatawag ng NBI, naglaho din ng bigla. Posibleng mangyari yun, mga minamahal. Yung after pinatawag, tas naglaho, baka Orly Gotesa din yung atake niyan. 'Di ba? Yung magpakalap lang ng kanilang narrative na maleta scam. And then, after nun nga po mga minamahal na magpakalat ng maleta scheme, biglang maglalaho pag pinapatawag na ng NBI, ng DOJ, 'di ba? Para ma-test, 'di ba, ma-cross-examine yung taong mga iyon, 'di ba? Halatado. Halata, malala, mga minamahal. Anyway, alright. Okay? Pahingi lang ako ng comments, likes, and share, mga minamahal. And also, don't forget to click the subscribe and always nyo pong i-hit ang notification bell para lagi po kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.